Sa halip na magsorry, ang gobyernong bangag mga kababayan dahil sa kontrobersyal nilang sinabi na kapag mayroon ka ng 21 pesos sa budget kada kain, ay hindi ka na mahirap. Gaya pala mga kababayan, haka-haka ang tingin nila sa kahirapan dahil ang baba ng standards 21 pesos lang, hindi ka na mahirap. At tumanggap po ang gobyerno mga kababayan ng kaliwat kanang backlash. At hindi po matanggap ng sambayan ng Pilipino na ganito na lang kaliit ang tingin sa atin ng ating gobyerno. Sa halip pa mga kababayan na humingi na paumanhin at mag-sorry, ay tila ginajustify pa ng mga jablong ito mga kababayan itong kanilang sinabi. Dahil anila, ang pinagbasihan naman daw nila dito sa 21 pesos mga kababayan per meal o 64 pesos per day ay yung kung magluluto ka. Wag mo na dang asahang makabili ka ng 21 pesos mga kababayan kung pupunta ka sa karinderya. At tila baga sinabi nila, wag kayong tatamad-tamad, magluto kayo. Na sarili nyong ulam. Sapat na yung 21. Dahil sa kanilang price list po mga kababayan ng bilihin ay sobrang mura. Isipin nyo na lang makakabili ka mga kababayan ng noodles sa 7 pesos at 3-in-1 coffee ng 4. 4 pesos. Sa inyo na kami bibili. Saan ba yung grocery nyo? Kaya sa halip na itama ang mali mga kababayan, ay parang ginajustify pa nila ang 21. Kaya ang hamon natin sa mga buhayang ito, subukan nyo nga ang 21. Sa SONA pa nga lang mga kababayan, 20 million ang budget sa pagkain na kung inyong i-divide, nasa 6,000 to 10,000 per head. Isang kainan. Tapos para dito sa ordinaryong Pilipino, 21? Bakit hindi kaya subukan ni BBM sa susunod na SONA na budgetan ng 21 pesos itong mga senador at mga kongresista? Tingnan natin kung anong kakainin nila. Mabubusog ba sila? Panoorin po natin ang justification itong mga animal mga kababayan. Paglilinaw ng PSA, ang food threshold ay pinagbasehan sa mga nabibiling murang pagkain na niluluto. Murang pagkain na niluluto. May mura pa ba ngayon? Talagang out of touch ang mga animal na ito mga kababayan, no? Palibasa, hindi kasi sila namamalengke Kakain na lang yan, pag sampan nila sa mesa. O inihahanda sa bahay. Hindi pwede na bibilin yung pagkain sa karinderya. Huwag kayong tamad, magluto kayo. Para ito pinapalabas ito Di ba kung magluluto ka mga kababayan, kapag lalong-lalot mag-isa ka lang, mas napapamahal ka kung magluluto ka pa, di ba? Yung dila tingnan yung dila. Kasi pag binili mo yung pagkain sa karinderya, may services component yun So, hindi siya least cost. Sige, challenge ka namin justify mo daw yan. Kailangan niluluto. Kasi least talaga. I agree, this is really basic. Di ba mga kababayan? Pinagpipilitan talaga na kaya. Mio? Yung 64 pesos per day. 64 pesos per day divided by 3 is 21 mga kababayan plus. May plus, may piso pa na extra. Most probably, a lot of people will not be happy about it. But hindi daw kayo happy kung wag kayong happy, di bahala kayo. Pero ang issue kasi nila mga kababayan isasabihin mong 21, hindi ka na mahirap. Diyos mio, ang baba ng standards nyo. That's how the bundle is arrived at. It is what it is. Parang ganun mga kababayan. 21 pesos, hindi ka na mahirap. Bulok talaga mga ito. Tingnan ninyo Tingnan, agree ba kayo dito sa kanilang presyohan mga kababayan? Para ma-justify talaga na kasya ang 21. Magkano ba yung instant noodles? Ang isang pakete po ng usually mga 7 pesos. 7 lang daw ang instant noodles. Lucky me. Big chow. Saan ka makakabili ng 7? Siguro kung pupunta ka pa sa mga wholesale at kailangan mo pang bumili ng maramihan. Kulang na nga ang pera. Kulang pa yan sa pamasahe. Po yung instant noodles. No, hindi. Yung 3-in-1 na kape po. Yung kape yung kape nila mga kababayan. Nasa SRP bulletin din. Pagkano yun? Ang kape po, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos lang ang 3-in-1 coffee mga kababayan. Saang lupalop ba ito katira? Anong taon yung pinagbasihan nyo? Nakakabili ka pa ba ng 4 na coffee? 3-in-1? 40 pesos 10 centavos. May food menu raw, sabi ng Philippine Statistics Tapos Authority. ito
Dito sa kanila example mga kababayan, 32 pesos pa nga ha. O, mayaman ka nang yan dahil 21 lang ang threshold nila eh. Eto mga kababayan, 32, mukhang ano ka na, upper middle class. Ang mabibili mo daw mga kababayan sa 32 pesos is scrambled eggs. Oh, dapat daw kasi ikaw magluto mismo eh dahil wag tamad. Oh, wag kang bumili doon dahil mas mahal daw. Kape at gatas daw ha, scrambled eggs 8. May 8 pa ba? 'Di ba? 10 na egg ngayon. And then kape at gatas 10 to 15. Wait, kape tapos gatas, ang asukal. Oh, tapos kanin, 15 per cup. 32. So yan lang ang ipapakain mo. Hindi ka na mahirap niyan ha. Itlog ba kababayan with kape and kanin. Hindi ka na considered mahirap. 32 eh. Mayaman ka na nga yan eh. Dahil 21 lang ang mga kababayan threshold para maging mahirap ka. Oh, ganyan po kaliit ang tingin nila sa mga ordinaryong Pilipino mga Na kababayan. magiging basihan para pagkasahin ang 21 pesos na budget kada meal. Hamon ngayon ng United Filipino Diyos mio. Consumers and Commuters kay NEDA Secretary Balisacan ay subukan daw nitong mamuhay sa 64 pesos na budget sa pagkain kada araw. If I know mga kababayan, yosi lang yan. Kulang pa ang 21. Oh, mukhang nagyoyosi ito eh. Oh, Balisakan. Gabi na ito yan ni Panuta na inabsorb ni PBBM. Kulang pa yan sa yosi. Hindi man nagyoyosi yan. Yung snacks niyan. Oh. Anya, dapat maranasan ng mga economic manager ang Siguro, tubig lang niya. Tubig lang niya yan mga kababayan. Dahil ang mga mayayaman mga kababayan, bottled water, ang mamahal. Oh. Akala mo kung anong laman, tubig lang. Tapos, kung bibilhin, 100 pesos, 80. Oh, ganyan. Dahil, iba ang brand eh. ganito kaliit na budget sa pagkain para magkaroon ng ideya kung paano ito pinagkakasya. Ganyan na lang po sana ang maging almusal, tanghalian at hapunan araw-araw. Sana nga mga kababayan, pero mga buhaya eh. Hindi yan matatablan ng ganitong mga panawagan. Canada. At yung mga economic managers natin. At saka sa SONA, no? Dapat ang budget hindi 20 million, kundi 21 pesos per person, per meal. Subukan po ng Department of Finance, subukan po ng Department of Budget and Management, subukan po ng NEDA. Hindi ko maintindihan. Ang purpose sila niyan mga kababayan, no? Para sabihin na walang mahirap. Konti lang ang mahirap dahil karamihan afford ang 21 pesos. Yan ang kanilang datos mga kababayan, ay pagmamayabang nila yan. Tapos ire-report, wala nang mahirap sa Pilipinas, konti na lang. Bakit pinipilit nila na ganyan sila mag-distort ng data mga kababayan, ng twist ng totoong nangyayari. tawanan na sila ng buong taong bayan? Patunay lang daw ito na hindi na iintindihan ng gobyerno ang paghihirap ng mga Pilipino. Tapos ang sabi pa dapat magluto ka o 64 pesos, okay na yan. Sa isang araw, o divide mo. Kulang pa nga yan sa mantika. Yung sabi, scrambled egg. Tapos, ang mantika, bibili ka pa ng mantika, hindi mo, pinactor in. Ang gatong, gasol, gasol, LPG. Nag-endorse pa tuloy tayo ng gasol. Shilane, price gas. Uling. Panggaano, yung kahoy na panggatong, posporo, gaas. Kailangan mo din yang i-budget, di ba? I think it's high time for the secretary to resign. Dahil pati presidente. Kaya po yung kanyang presentasyon. Huwag na nilang hintayin na hilahin pa sila ng taong bayan. Kung ako presidente niyan, ay sampalin ko yan. Halika dito, pinapahiya mo ako. Tak! Alis! Pero, para na lang mga kababayan kung talagang yan ang plano nila para para sabihin, konti lang ang mahirap. Kanilang mga posisyon, palabas ng kanilang mga opisina. Insulto sa ating talaga, insulto. Insulto sa katalinuhan nating mga Pilipino. Kahit hindi pa matalino mga kababayan, is insulto sa ating pagkatao. Ganyan lang kaliit ang tingin sa atin ng ating gobyerno na sana itong gobyerno ang tutulong sa atin. Paano tayo matutulungan kung hindi nila ina-acknowledge ang ating problema? Ang sinasabi ng NEDA, malaking insulto yan. Correct. 21 pesos okay na.
Hindi So may nga, kakaila na patuloy na nahihirapan ang maraming Pilipino dahil sa walang humpay na taas presyo ng mga bilihin sa merkado. di ba? Umabot pa nga yung 400 pesos ang yung sibuyas, tsaka bawang. Eto mga taong ito mga kababayan, no? Parang mga bangag na. Oh. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa pagja-justify ng ating gobyerno na okay lang, kaya yung 64. Huwag lang kayong bumili sa karinderya, magluto kayo. Oh. Sariling sikap. Subukan nyo, kaya. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.